parang bitin. Ablay, meron ka bang Facebook page na pwede mo i-share sa amin para lalong enhance ang skills and leadership namin sa pag-network? Okay, regarding leadership, meron akong page, RTD School of Leadership. I-like nyo lang yon. Ang daming post ko doon. Lahat ng magaganda sa network marketing na leadership, nandun na lahat. Baga, ibig sabihin, lahat ng pinost ko doon, hindi may himay ko yon. Walang post doon na hindi ko, sabihin, na hindi pasado pagdating sa network marketing. So, pakiulit. So, lahat ng pinost doon, pag network marketing talaga. RTD School of Leadership. School of Leadership. Yung university mo yun, di ba? Yung isa naman, RTD MLM University, para sa mga sa pag-network. Pero pagdating sa leadership, network leadership, dun, RTD School of Leadership. Okay. So, ikaw, Andy, meron ka bang Sa akin, karamihan ng mga nagtatanong sa akin, Andy, ano ba yung mga tips na pwede mo i-share sa amin? Wala akong personal na ganung page. Pero sa lahat ng mga friend ko o hindi ko pa friend sa FB, siguro pinakamaganda, and halos lahat man nagme-message sa akin, pinasagot ko, ina-advisean ko, pinakamaganda maging friends ko kayo. Tapos i-message ka? I-message nyo ako, PM nyo ako. Pagka hindi nyo ako na-add, ibig sabihin nun, puno na. Puno na. Pero pag ako ba't ganon? Pag ako nag-add, okay naman. So, mag-message ka lang sa akin. Ganun ba yun? Yes, i-add kita. Magano ba yun? Siguro sa setting ko. Alam mo naman ako, hindi nagkataon na iba, baka akala nyo sobrang galing ko sa computer. Actually, meron akong magaling sa computer. Meron ako advisor dyan. Mayroon ka rin may mentor din ako dyan. May coach din ako dyan. Kasi hindi lahat alam namin. Hindi lahat alam namin. Pero may alam ka, baka hindi ko alam. Pero may alam ako na baka hindi mo rin naman alam. So, ganun lahat tayo. May mga kanya-kanya tayong strength and weaknesses. So, kung gusto nyo makadinig sa akin o makahingi na advice, pwede nyo akong i-message sa FB. PM nyo lang ako. Correct. Okay. Friends tayo. Okay ba yun? So, ako naman, meron akong kaibigan na ginagawa niya itong may fan page siya na it's more on business lang talaga. So, si Don Juan Richman, friend ko siya. So, fans niya ako. So, lagi ko siya ni-share. Pwede nyo i-add siya. Pwede i-like nyo si Don Juan Richman. Sino nakakilala sa kanya? Yun, i-add nyo po siya. Maganda yung mga pinopost nyo doon. Makakatulong sa business. Everyday, mayroon siyang nilalabas. Everyday, magaganda. Talagang matutuwa ka. Kasi napaka-basic, napaka-Pinoy ang dating. So, Don Juan Richman. So, i-like nyo po siya. Okay? Friend ko yon. Alright, eto. Apps, pwede ba natin ma-invite si Don Juan sa ibang talk show natin? Espanyol yun eh. Ay, Espanyol. Hindi, okay naman. Ano naman tayo eh. Naging colony naman tayo. Baka pwedeng siya ma-invite. Mahirapan tayo doon, pare. Mag-i-Espanyol yun. Yari tayo doon eh. Marunong siya Matagalog, pero Espanyol talaga yun. Basta. Okay, lusot. Lusot na. Yan ay madaling panlusot eh. Video to. Hindi, pinalakpakan eh. Nagkaintindihan. Pinalakpakan. Oo. Ito na. Ito na. Ano ba ang batayan mo para maging successful ka sa ganitong business? Maganda. Sino yung tanong niya? Saan galing yung tanong? Sa Twitter or sa FB? Sa FB to. Ano ba ang batayan mo para maging successful sa ganitong business? Okay. Kasi pag sinabi mo successful, kasi yung iba, ang tingin para pag sinabing successful, kailangan may kotse ka, kailangan may bahay ka. Pero para sa akin, nung nagsisimula ako dito, iba yung success na nakita ko eh. Inggit na inggit ako noon kapag may mga magagaling magsalita sa harapan. Alam mo, ang goal ko lang noon, simple lang. Matuto lang ako magsalita. Successful na ako. Oo. So parang little achievement. Yes, little achievement lang. Huwag mong bibiglain. May nakita ka nagka-hammer, ang gusto mo, bibili agad ng hammer para maging successful ka, hindi ganon. Yung may mabago lang sa'yo. Kung dati hindi small goal, ganon. Small goal lang. Kung halimbawa, hindi ka marunong magsalita, natuto ka, para sa akin, success yun. Dati, wala ka na rin. Marunong magsalita sa harap. At sa harap, mahawak ng mic, kahit mahawak lang ng mic. Kasi nanginginig iba eh. Yes, kasi hindi niya natatanong, nung nagsimula ako dito, baka akala sobrang galing ko. Hindi ako magaling. Nagsimula din ako sa nanginginigang tuhod. Nagsimula ako dyan. May balitang ako, naiihi ka pa minsan. Muntik na. Muntik na talaga. Di ba, gano'n pag first time? Pag hawak pa lang ng mic, di ba, nanginginig ka na. Ito nga yung tatawagin ka pa lang, ayaw mo na, tama. Pero lahat ng bagay, again, para sa akin
ang success, ito yung may nabago sa'yo, especially yung pananaw mo. Kung dati, hindi ka naniniwala, nayayaman ka, tapos one of these 10, naniwala ka, pwede ka palang yumaman, naramdaman mo, para sa akin, success yun. Successful na yan. Ganun lang kasimple. Yung may nabago. May nabago. Dati, hindi ka nagsusuot ng ganito. Parang ayaw mo, ngayon nagsusuot ka na, hinahanap-hanap mo na. Tapos gusto mo Success araw-araw yun. na, ganun. Yes, correct. Success yun. Yung may nababago sa'yo, Tama. the way na magsalita ka. Kasi dati nun di ba may nangyayari ba sa inyo na dati, napapansin sa inyo, dati parang wala lang, nag-aim global ka, wala lang. Tapos dumating yung time, napapansin na sa inyo, parang nag-iba na yung kilos mo. Nag-iba na yung panamit mo. Dati hindi ka naman nagkapabango ka na. Success yun. Tama, tama. Nabago Kasi ganun lagi Laging may proseso. May Oo. sistema talaga. Oo. Na hindi ka mapupunta agad dito. Na hindi mo dadaanan yon. Oo. So, maganda doon, talagang alam mo na pag may nakikita ka na babago sa'yo, papunta ka na sa narating namin dito. Yun. So parang sinabi mo na, parang ang ugali mo talaga noon pa, marunong kang mag-appreciate ng maliliit na achievement. Correct. So yun ang ugali mo talaga, attitude mo nun sa success. Yun na. Sa success. Yes. Galing, small attitude. Galing, small achievement. So ikaw, Idol, yung pananaw din, meron ka ba may dadagdag? Kasi actually, matatapos na tayo. Yung success, siyempre, usually, yung success sa pananaw ng ibang tao, although sa akin din, di ba usually, maraming pera, maraming mga ganon. Kaya lang, dapat kung may mga ganon ka, dapat sure mo lang na yung happiness na attain mo rin. Kasi Happiness. maraming ang pera, happiness wala naman. Kasi stress. Oo. Tama. Walang peace of mind. Kailangan, yung dalawang yun, dapat nandun present. Oo, kasi maraming may pera, pero stress kasi alam nilang, ginawa nila to na may naapakan sila ibang tao. Oo. Or pwedeng sa illegal na pamamaraan. So, pwedeng, yun yung source ng stress nila. Kasi may konsyensya tayo para pareho. So, sa'yo, ang success dapat may peace of mind. So, may katahimikan. Masarap matulog. Yan. Oh. Natawa ka. Parang ikaw. Oo. Eh, Sarap idol- tulog ko. i- Tumakbo ka idol ba mo. naman 21 kilometer? Tulog ka talaga. Pag hindi ka, di ba? Swimming ka pa kinabukasan, kaya matulog ka talaga. Tulog na. Actually, bukas tatakbo ako ng 10K. Kaya kailangan ko matulog mamaya. Tapusin natin to. Okay. Nakakatuwa, ano? Okay. Ano po ang nakita mong potensyal sa pagpasok ng online network marketing? Potential. 2 years from now, yung may mga hawak na kunyari, mga leaders mo, kapag ka ikaw ay nakadevelop ng online team, Oo. 2 years from now, at kung sino yung may pinakamalaking online team, yun ang mag-emerge as the new top 20. Oo. From top 1 to top 20 na AIM Global. Yun ang mag-emerge. Ramdam namin. Ramdam na. Actually, nangyayari na eh. Unti-unti May mga hindi sumabay na sa online na pag-iwanan eh. Kaya ibang mga leader ko, sabi ko, no choice kayo, kailangan sumabay. Kasi ito mga bata ito mga 6 months, 8 months pa lang nag-online, nag-100, nag-200,000 a month. Di ba kahapon nagkwentuhan tayo? Oo. Sabi mo nung way back 1990 or 1996? 1996. 1990, nung pagpasok ng network marketing offline, Offline. sa Philippines, kung ano yung gigil nun. Oo. Yung pagpasok ngayon ng online marketing, 2 years pa lang, di ba? Oo. Ganun. Yung ganun na ganun. Ibig sabihin, mainit na mainit. Sa ganun kataba yung market Oo. sa online marketing. Kasi sabi nga, pag offline ka, ganito yan Andy, di mo. Pag offline ka, para magkaroon ka ng big OPP, tapos ang target mong attendees, sabihin natin, 1,000. Do you think, ilang linggo ang preparation mo? Pag offline, matagal yan. Mga ilang linggo? 1,000 ang goal natin It takes na a month. audience. It takes a month. So, month. Minimum 1 month. Ikaw, Bert, 1,000 na ginugol natin na attendees. Offline to. Medyo matagal sa akin. Ilan? 2 months. 2 months. Para lang magkaroon ng set ka ng big OPP. So, 1 month, 2 months. Ako dun ako sa gitna, 1.5. Para magawa mo yun. Pero alam mo ba sa online, para makapag-present ka ng 1,000, ilan lang kailangan na preparation? 1 day. Kasi based sa study namin, ang isang grupo nakakapag-present sa isang araw
ng 1,000 katao through online because sa laki ng market ng online marketing, online business. Nakakatawa ang audience natin, pare. Parang hindi natuwa. Nga lahat. Ha? Ano kasi, nakaka-imagine mo naman, from 1 month or 2 months, 1 day lang. 1 So day talagang na hindi ka makakapalakpak So, doon. ganun kataba, ganun ka-potential, ganun kaganda ang business mo ngayon. Hindi ba nakita yun? Oo. Ayaw ko na? Ito, alisin ko mga tol, ipatay mo ko. So, siguro na-excite sila. Gustong-gusto nilang umuwi. Gusto nilang umuwi? Hindi, para mag-online na kayo. Hindi. Joke lang. Sa'yo, Andy, potential lang online marketing. Oo naman. Sabi ko nga, pag hindi ka sumabay ngayon, sa sistema ng online, may iwan ka talaga. Iwan ka talaga. May iwan ka. Kasi produkto kayo ng online ngayon. Ang grupo ko, Hawks International, siguro 70% nasa labas. Ilang percent ngayon ng yung pay-in mo ngayon sa offline, 70% online. online. 30% lang yung offline. Offline. Wow. Ganun kalaki yung ano. Mas marami ang pay-in sa labas actually. Through online. Through online talaga. So, sa group mo. Sa amin naman, 90% online na ngayon. Ay, grabe na. 10% na lang yung Yung offline. Offline. Baka next week nga, 95% na eh. Hindi, Ako totoo. Totoo yun. Kaya para sa akin, eto nga advantage nga nito eh. Yung magagaling mag-computer eh. Advantage sila Advantage, eh. Advantage. Kasi iniisip pa lang namin, sila pwede na nilang gawin. Oo. Tama? So, kailangan na lang dyan, siguro, ipakita mo din sa uplines mo, apps okay ba to? Kasi minsan titingnan din eh, kung pwede nang i-go yung plano na yan. Kaya sa mga magaling, mag-online, para sa akin, so it's your time na talagang ipus yan. Yung alam mo na yan. Oo. Pero lumiit ba ang offline nyo? O masyado lang kasing lumaki ang online? Kasi sabi nyo, sa'yo is 30% na lang. Sa'yo, 10% na lang. Ano nangyari dito sa 30% mo? Ano nangyari sa 10%? Lumiit ba to? Or masyado lang ito kasi lumaki, kaya lumiit na lang siya dating. Pero yung population niya na active sa offline, same pa rin. So lumaki lang yung online, that's why lumiit yung percentage nito. Kasi kung sa ganong tanong mo, upline, i-base lang natin sa attendees namin sa BMS. Okay. Ibig sabihin, yung nag-a-attend ng BMS, mga actual na tao yun, wala sa abroad. Wala. Sabihin, lumaki pa rin yung offline Lumaki namin. pa rin offline. Lumaki pa yung offline namin, pero since pagpasok na online, volume talaga yung pagpasok. Kumbaga sa fishing boat, yan, talagang net ang ginagamit. Oo. Hindi, So yung online namin, offline, lumaki pa rin. lumaki pa rin. So happens, masyado lang productive to ng todo. Ang laki ng market, kaya lumaki to. Kaya nagmukhang maliit ito. Nagmukhang maliit. Same din ang senaryo. Yan. So hindi lumiit yung offline nila. Masyado lang na-overpower to. Masyado lang lumaki to. Mas Kaya naging lumiit mabilis. to. Mas naging mabilis lang talaga yung online. Hmm. Kamukha, dagdag ko lang to. Sige. Kasi sa grupo ko, sa Hawks, andiyan pa, marami pa ding offliner. Marami pa din. Ang schedule, tuloy-tuloy pa din. Siguro nagkataon nga lang, talagang mas naging mabilis lang ang production ng online. Bakit? Ito ang tanong ko. Hindi na wala eh. Kasi, parang ganito. Ang Pilipinas, nandito tayo sa tropical tayo eh. Okay. Tayo tinatamaan lagi ng mga kalamidad eh. Tama? Kaya bumagyo kaya hindi, tuloy ang nag-online eh. Pero kapag bumagyo, dumadami nag-online. Correct. Tama? Tama. Hindi nawawala yung nag-online eh, yung pa rin eh. Pero kapag eto na, pumasok na yung bagyo na yan, mas dumadami. Wala kang choice eh. Correct. Yung mga co-offliner ka, wala kang choice kundi mag-online. Otherwise, patay negosyo mo. Patay. So hindi naman, kaya mas mabilis lumaki Oo. ang online. Kasi nandyan lang yan eh. Anytime pwede mong gawin. Eh yung offline, mag-schedule ka pa. Ang nakita ko naman kasi, kaya ba't lumaki ang ang online? Unang-una, mas masarap i-market yung stranger. Mas mabilis magtiwala yung stranger. Naniwala ba kayo doon? Kaya mas masarap marketin yung stranger. Kaya ang bilis lumaki ang online. Kasi ang market mo dito, stranger. Alam mo ba, ang stranger, sila talaga yung warm market? Naniwala ba kayo doon? Sa totoo lang, ang stranger, sila ang warm market.
Ang mga taong kakilala mo, sila ang cold. Tama, tinan mo. Yung mga inibet mong kakilala mo, kamag-anak mo, ka-opisina mo, cold ba o warm? Cold. So, ang warm market talaga, ang point ko dito, kaya mabilis lumaki ang online kasi ang minamarket nila ay tamang tao. Warm market, stranger. Yun ang kaya mabilis lumaki. Tama po. So, palapakan naman natin. Galing, no? Okay. Ito maganda to. May mga successful na networker at mayroon din namang mga nag-fail. Meron po bang mga mali sa ginawa ng nag-fail? Ano po ang sekreto ng mga nag-succeed? Okay. Magandang tanong ulit. Maganda uli. Magandang tanong. Ang galing talaga. Kung sasabihin mong sikreto, like, be particular, aim global. Okay. Sino ba yung mga nag-succeed? Meron ba silang sikreto? Ang sikreto nila, hindi ko masabing sikreto eh. Kasi lahat na nag-succeed, eto yung mga nagtuloy-tuloy. Yung mga nag-failed, eto yung huminto. Minto. Ganun lang. Ganun kabilis. Yung nag-quit, pag nag-quit ka, totally, wala. Hindi mo na malalaman Kung yung dapat mag-succeed mong ka. malaman. Correct. Ang ganun lang. So para sa akin, ang sikreto, kailangan tuloy-tuloy ka talaga. Huwag lang hinto. Para malaman mo yung mga hindi mo alam. Correct. Ganun lang. Technical. Simple lang. Oo. Napakasimple. Tama, nasagot ba ng tama? Sakto. Gusto ko yun. Oo. Ba't kasi huminto, di ba? Siyempre, Bakit? Bakit may mga huminto? Tingin mo, Bert. Ba't may mga huminto sa journey nila sa success? Bakit may mga Dumating sa point na na hirap na sila, kaya huminto. ma-emote, pero madrama? hindi nila alam. Mahirap na hirap. Anak naman siya ng mahirap. Wala, ganun talaga eh. Oo. Hirap na sa pag-network, kaya nag-quit. Pero hindi nila alam, isang step na lang, para isang ruler na lang, nandito na yung success. Sayang. Oh, galing ano. Ako naman, marami akong nakilala, nag-quit dahil nagka-girlfriend, nagka-boyfriend. Nag-quit. Nag-asawa. Ganun, nag-quit. Ganun lang. Cute lang. E di, successful din sila doon sa relasyon. Nagkaanak. Successful. Nakakatawa. As a top distributor, paano nyo na-handle ang mga downlines na nawawala ng panggalaw? Or naranasan nyo ba rin ba ito? Okay. Ang gandang tanong niyan, Abs. Maganda ulit ito. Toast for that. Pakiulit. Basahin ko. Masyadong maganda. As a top distributor, paano nyo na-handle ang mga downlines na nawala ng panggalaw? Naranasan nyo ba rin ba ito? Yung mga nawalan, appliance, wala na akong panggalaw eh. Wala akong pang mobilization eh. Paano ba ito? Okay, ganito kasi yan eh. Kapag ang isang bagay, hindi mo nagawa, ang hirap i-motivate yung taong nagko-complain sa'yo kung bakit siya nahihirapan. Pero kung ikaw yung naranasan mo din, nakuha niyo point ko, kapag naranasan mo yung bagay na kino-complain niya, madali nang mag-motivate. Kasi para sa akin, sabi ko nga, kung hindi mo dadaanan yung dinaanan ko, paano mo mararating? Ang tanong, gusto mo bang daanan? Yes. Malamang yan lagi ang sagot nyo, yes. So, ibig sabihin, darating talaga yung point na talaga mawawalan ka ng panggalaw. And minsan, dun sinusubok. Ayun. Doon ka susubukin kung gaano ka katatag. Tama? Kasi pagka nag-quit ka, kapag dahil doon, naging reason mo yon, umayaw ka dito, hindi mo makukuha yung goal mo. Hindi mo makukuha yung success na gusto mo. Ngayon, kung tatanungin mo ako, kung nangyari ba sa akin yon, pinagdaanan ko po lahat. Yung hindi kumakain apps. Alam mo yan. Bakit di ako may nag-diet ka? Hindi ako makain kasi wala nang pangkain. Okay. Sa Taiwan to o dito? Dito. Nag-network na ako dito sa Pilipinas. Di ba mas mahirap ka dito? Dumarating ba sa point na talagang pamasahin lang wala? Nangyayari ba yon? Ako kasi, puro paraan ang tinitingnan ko. Maparaan. Maparaan. Halimbawa, walang pangkain. So, ang ginagawa ko, basta, sabi ng isa sa upline ko, si upline na Louie, pag daw wala kang makain, huwag kang magpalatang wala kang pangkain. So, kung wala kang datong, daanin mo lang sa dating. Kaya ako pagka mag-send ng appointment ko noon, I'll make sure, yung after lunch, puro after. Para sigurado, hindi ako magkapakain. Ito, tama, kasi yun ang paraan ko eh. Sayang naman. Tama? Wala na nga ako. Tapos yung act ko pa, talagang wala. Alam mo yung payamang ka, pero yung mukha mo, itsura mo, kung pahirap. Tama? At least man lang, sa suot mo man lang, hindi man branded yan. Kung maayos yan, mabango ka, kahit wala kang pera. Yaman. Mukha ka na rin may pera.
I think yan ang ano eh. Puro paraan. Paraan eh, no? Kasi kung dahil doon, dahil sa wala kang panggala, wala kang pangkain, huminto ka, sayang. Sino ba, saan ka ba umayaw? Hindi, sa pangarap na makuha mo yung pangarap mo, di ba? Correct. Saan ka nag-quit? Sa sarili mo. Sarili mo. Tama? Tama. Yun yung ano eh, yun yung nakita kong advantage ng online. Hindi nila na-experience yan. Tama ba? Hindi nila na-experience yung scenario, yung situation na, yung mobilization. Yun ang maganda sa online. Tingin mo, Bert, ano masabi mo doon? Oh, yun. Kagaya nga, di ba, ni Raisa May, si Raisa May. Raisa May. Ang expenses niya sa online, napakaliit. Oo. Anong Sa food lang, I expenses think, magastos siya sa food. Pwede natin siyang makuhanan. Yan po si Raisa May. Hindi siya gumagastos sa pagbibusiness, sa pagkain lang daw. Pagkain lang. Obvious naman, di ba? Love you. Kaway ka naman kasi Okay ka naman, naka-video to. Kita ka naman. Ayan. Live tayo. Live. GMA Channel 2. Channel 5. EBS-CBN. Channel 7. Ayan, yan, balita. Yun, yung mga expenses ni Raisa May, ano lang, internet connection. Yung, ano yan, Kain, maraming pagkain. Delivery, gano'n. Oh, delivery. Yellow Cup, Yun nga. KFC. I think nabalita ko kay Raisa May, 10 times a day, di ba, yung pagkain? Ay, hindi. Hindi na. Anayin lang. Hindi lang niya inuubos kaya mabot ng 10. Pero yun din. Inuutip ko. Unti-unti.